Ira's POV. Pagpasok ko sa opisina ni Jake, ay naabutan ko siyang sumisimsim ng wine sa basong hawak nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Panimula ni Jake bago ibaba sa office table niya ang hawak niyang baso. I want you to kill Dark Oxford. Pahayag na matandang kaharap ko. Nakasyabu ba to? Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Galit ako kay Dark, pero wala sa plano kong pagpatay sa kanya. Oo nga't pinatay nilang mga magulang ko, pero hindi ako magiging katulad nila. Yun lang ang paraan para makapagbihiganti ka sa kanya. Nagmamarunong na naman siya. Hindi. May ibang paraan pa, at yun ang pabagsakin siya kasama ng kumpanya niya. Sa tingin mo, ganun lang yung kadali? Tanging dahas lang ang pagpapatumba sa pamilyang yun, Ira. Tumaas ang boses niya na halos mag-echo sa buong kwarto. Minsan ko lang makita si Jake na galit sa harap ng mga tauhan niya. Pero ngayong nakatuon sa akin ang init ng ulo niya, ay hindi ko mapigilang masindak. Bakit ka ba nagmamadali? Noong una, nayaan kitang pakaalaman ng plano ko. Pero ngayon ay bakit binabago mo lahat ng mga napag-usapan? Si Dark nang uupo muli bilang CEO ng Oxford Empire. At ano ba talaga naging atraso sa'yo ng Oxford? Noong una, ay hindi ako nag-isip ng mga kung ano-ano dahil akala ko'y bukal sa loob mong pagtulong sa akin. Pero nang tumagal, ay doon ko na napansin ang interes mo sa paghihiganti ko. Hindi ka magkakaganito kung wala silang ginawa sa'yo. Now tell me, what's with you and the Oxford? Lakas loob kong tanong sa kanya. Katulad mo, gusto ko rin maghiganti sa pamilyang sumira sa pamilya ko. Pahayag niya. Hindi ko alam ang atraso ng mga Oxford sa kanya. Pero sa ipinapakita niyang emosyon ngayon, ay parang malaki ang nagawang kasalanan ng pamilya ni Dirk sa kanya. Tama ang kutob ko. May dahilan kung bakit simula pa lang itinutulungan niya na ako sa plano kong paghihiganti laban sa Oxford. Kill Dark Oxford. Kung kailangan mo siyang akitin bago mo itusok sa puso niyang kutsilyo mo. O di naman kaya, ibaon sa sentido niya ang bala ng baril mo, ay gawin mo. I will give you a month, or maybe to kill him. If not, I have no other choice but to do it myself. Pahayag niya na nagpaigting ng pangako. Kaya ayoko nagkakaroon ng utang na loob sa iba, ay dahil gigipitin ka nila kapag sila nang nangailangan sa'yo. Tinatakot niya lang ako. Sigurado akong hindi niya gagawin ang bagay na yon. Tama. Akala niya siguro'y madadala niya ako sa pananakot niya. Pero paano nga kung totohanin niya? Mahigpit akong napahawak sa strap ng bag ko. Winaklik ko ang takot sa isipan bago marahas sa bumuga ng hangin. Kailangan ko mag-focus dahil kung hindi, ay masasayang ang lahat ng mga pinaghandaan ko para sa pagpasok ko sa kumpanyang ito. Fighting! Just stick to your plan, Ira. Bulong ko sa sarili ko. Ginagawa mo ay butiking baog. Tili ko nang sumulpot sa tabi ko ang kaibigan kong si Sol. Ano ba? Bakit bang hilig mo manggulat? Reklamo ko sa kanya na ikinatawa niya. Hahampasin ko na sana siya na mabilis siyang nakaatras palayo sa akin. Si Sol ang may tuturing kong best friend dito sa syudad. Nakilala ko siya sa university at simula noon ay naging matalik na kaming magkaibigan. Katulad ko, ay dito rin siya sa Oxford Empire mag-OJT. Kahit papano ay nabawasan ng kaba sa dibdib ko dahil kasama kong kaibigan ko. Sorry na. Pasalamat ka mahina reflexes ko. Kung hindi, ay baka na-uppercut na kitang babae ka. Pahayag ko na kinangawi niya. Grabe siya. Saad niya with matching hampas pa. Sanay na ako. Kabado ka? Tanong niya kaya tumango ako. Mahuhulog ata yung puso ko sa kaba. Pag-amin ko saka muling napabuga ng hangin. Hindi lang kabang nararamdaman ko ngayon,
Natatakot din ako magkaharap na kaming dalawa ni Dark. Malaki ang possibility na talagang magkita kami rito dahil kumpanya nila to. Ilang beses kong tinastigo ang sarili ko kagabi na maging matatag at huwag maging marupok. Pero ngayong nasa harap na ako ng Oxford Empire, ay parang nadya-jelly ng mga tuhod ko. Matagal ko nang hinandang sarili ko sa araw na to. Pero ngayong nandito na ako ay biglang nawala lahat ng preparation ko para sa sarili ko. Makikilala niya pa rin kaya ako? Hindi naman ako nagpa-face change, pero sa ilang taon na lumipas, ay malaki ang naging improvement ko. Kung dati ay maganda na ako, aba, mas lalo kong gumanda ngayon. Na-heartbroken ako kaya naman pinagupitan ko ang hanggang sa balikat ang mahaba ko noong buhok. Never na ako nagpahaba ng buhok dahil sa tuwing nakikita kong sarili ko sa salamin, ay naaalala ko lang ang dati kong sarili na nagpakatanga ng sobra sa isang lalaki. Ayoko nang balikan ng mga alaalang yun. 4 na taon na simula nung magkahiwalay kami, kaya hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya kapag nag-cross ang landas namin. Bakit ba yan ang iniisip ko? Focus on your mission, Ira. Kapag ikaw pinangunahan ng kurupukan, ewan ko na lang sa'yo. Okay lang yan, kaibigan. Isipin mo na lang na one of this day, ay lalabas ka sa kumpanyang to na may jowa na. Yun ang motivation ko sa sarili ko. Gayahin mo na lang. Natatawang napailing na lang ako dahil sa sinabi ni Sol. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis kong nakasundo si Sol, dahil katulad ko ay marupok din to sa gwapo. Sigurado ako magkakasundo sila ni Marcelino kapag nagkakilala silang dalawa. Hindi ko tuloy mapigilang ma-imagine ang ingay naming tatlo kapag nagkasama-sama kami sa iisang lugar. Mangyari kayang araw na yon? I doubt it. Kumapit sa braso ko si Sol, saka kami sabay na pumasok sa loob ng kumpanya. Kung sa labas pa lang ay nakakalula ang laki ng Oxford Empire, ay mas lalo ata ako nalula pagpasok ko sa loob. May katingko ka? Tanong ko kay Sol. Gaga? Gusto mo bang maamoy katingko ka sa harap ng mga boss natin? Nahilo ko bigla eh. Nag-iinarte ka lang, umayos ka. First day natin kaya dapat good impression tayo. Pangarap ni Papi na makapasok ako sa kumpanyang to, kaya tutuparin ko yun para sa kanya. Desididong pahayag ni Sol. Pumunta muna kami ng HR para malaman kung saan kami dalawa maa-assign. Nalungkot ako na malamang hiwalay kami ng office ni Sol. Sa purchasing department ako samantalang sa admin department naman siya. Isang real estate and construction firm ang Oxford Empire. Nang pag-aralan ko ang tungkol sa kumpanya at sa mga tao nagpapalakad dito, ay doon ko lang nalaman na isa palang licensed engineer ang napangasawa ko. Mas lalo ko nanliit na malaman yon. Isa siyang successful CEO at engineer, pero inasawa niyang isang katulad ko noon. Iba talagang kamandag ng isang Ira Perez. Masyasya ka na lang talaga. Sabay tayo mag-lunch ha? Paalala sa akin ni Sol bago siya tuluyang umalis. Ikaw bang intern? Tanong sa akin ng babae. Nagulat ako na bigla niyang ibigay sa akin ang hawak niya mga folder. Paki-Xerox, I need that ASAP. Mabilis siyang umalis sa harap ko bago bumalik sa harap ng lamesa niya. Ma'am, saan po ang Xerox machine? Tanong ko sa dumaan na babae. Ngumunguya siya ng tinapay, kaya naman ginuso niya lang to sa akin. Thank you po. Dali-dali akong lumapit sa Xerox machine, saka ko simulan ang first task ko. Inaasahan ko ng ganito magiging unang trabaho, kaya hindi na ako nagulat. Dito sa loob ng departamento na to, ko sinimulan ang paghahanap ng baho sa kumpanyang ito. Alam ko masyado matrabaho ang gagawin ko kumpara sa gusto mangyari ni Jake. Pero mas gusto kong gawin ang bagay na to kaysa ang pumatay. Hindi ko masisikmurang gawin yun, no? Hanggang langgam at lamok lang ang kayang patayin ng mga kamay ko. At hindi katulad kong tao.
Mas gugustuhin ko pang makita si Dark na nahihirapan dahil sa dahan-dahang pagbagsak ng kumpanya niya, kaysa naman makita ko siyang bangkay na sa harapan ko. Hindi kakayanin ng konsensya ko na makita siya sa ganoong sitwasyon. Intern? Mataray na tanong sa akin ng baklang kalbo habang sumisimsim ng kape na hawak niyang baso. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago niya ako taasan ng isang kilay. Na-intimidate ata siya sa beauty ko. Yes, sir. Sir? How dare... Ma'am? Miss Hera. Yan ang tawag mo sa akin. Miss Hera. Mabilis niya akong tinalikuran na ikinangiwi ko. Nabaling ang tingin ko sa pumasok sa opisina. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang babaeng may kulay violet na buhok na kasama noon ni Dark sa mall. Miss Andrea, here's the report. May iniabot sa kanyang folder ang head ng purchasing department na si Sir Rosal, na kaagad naman niyang binuklat. Hindi ko mapigilang sundan ang maliliit na galaw ng babae. Simula nang makita ko siya sa mall, ay hindi na tumigil ang utak ko sa pagtatanong kung anong relasyon niya kay Dark. Naku-curious talaga ako. Napalingon siya sa akin, kaya naman mabilis akong yumuko bago ibalik ang atensyon ko sa Xerox machine. Intern! Sigaw ng babae na kaninang nag-utos sa akin. Where's my documents? Dali-dali kong kinuha mga nauna kong sinerox, saka ko yun ibinigay sa babaeng na mukhang magiging suki ko sa Xerox machine at pantry. Judger na kung judger, pero yun talaga nararamdaman ko sa pagmumukha nito. Sigurado kong hindi na siya tatayo sa kinauupuan niya dahil may mauutusan na siya palagi. Where's the rest? Kunot noong tanong niya sa akin. Hindi pa po tapos, ma'am. Sagot ko sa kanya. Inirapan niya lang ako bago ibalik ang atensyon niya sa desktop niya. Mukhang health department ata itong napasukan ko. Miss? Tawag sa akin ni Sir Sal. Po? Tulungan mo muna si Miss Andrea na buhatin ang mga dokumentong to. Pahayag nito bago ituro sa akin ang kailangan kong buhatin. Intern lang naman ako, kaya sino ako para tumanggi? Okay po, sir. Magalang kong pahayag bago kunin ang mga folder na dadalahin ko. Sumunod ako kay Miss Andrea palabas. What's your name? Tanong ni Miss Andrea habang nakatingin pa rin sa daan. Nasobrahan ba sa aircon ng lugar na to kaya masusungit at cold ang mga taong nandito? May po. Sagot ko sa kanya. May Santiago. Ang ginamit kong pangalan simula nang tumungtong ako sa syudad na to. Napagdesisyonan kong ibalik sa dating apelyido ko dahil yun naman talagang dapat ang gamit ko. Natakot si Mama Stella na mahanap ako ng Oxford, kaya naman ang apelyido ng pamilya niyang ipinagamit niya sa akin. Pero ngayon ay handa na akong harapin ang Oxford. I'm Andrea Evanson, Head Security of Oxford Empire. Pahayag niya. Napawawa ko sa isip ko dahil sa narinig ko. Akala ko'y lalaki lang ang pwede maging head security, pero nagkamali ako. Hindi naman sa minamaliit ko mga kapwa ko mga kababaihan, pero bihira lang na may malaman kang ganon, kaya sobra talaga akong napahanga. Sumakay kami sa elevator hanggang sa marating namin ang security department. Muli na naman akong na-amaze na malamang sakop ng opisina nilang pinuntahan naming buong palapag. You can put those on the table. Pahayag ni Miss Andrea. Nilapitan ko ang mesang tinutukoy niya at doon inilagay ang mga bit-bit ko. Narinig ko ang pagtunog ng elevator sa likuran ko pero hindi ko yun pinansin dahil manghang-mahanga talaga ako sa mga nakikita ko. Hindi ko mapigilang ilibot ang tingin ko sa kung saan-saan. Busy ang lahat ng mga tauhan ni Miss Blight sa pag-monitor ng mga kaharap nilang screen. Ang iba ay may kausap sa headphone, habang iba naman ay may kaharap na parang mapa sa malaking monitor. Blueprint ata to ng buong area ng Oxford Empire? Not sure. Bukod doon,
ay hindi ko na maintindihan ang ginagawa ng iba pa. Feeling ko nasa isang top secret room ako. Ayos lang bang nandito ako? Hindi dapat pinapapasok ang kahit na sinong tao sa ganitong lugar dahil disadvantage yun sa kanila. Kung marunong ako sa mala James Bond o Kutingting, ay baka rito ko sinimulan ang pagpapatumbas sa kanila. Naku, pasalamat sila dahil hindi ako ganoong tao. Halos lundag ata palabas ang rich bat ko ang puso ko dahil sa barito ng boses ng lalaki sa pagsasalita sa likuran ko. Did you find the culprit? Si Dark. Oh God, he's here. Siya pala ang sakay ng kasunod naming elevator. Nagsimulang mamawis ang mga kamay ko dahil sa kabang mabilis sa sumakop sa sistema ko. Kahit ilang beses kong pakalmahin ang sarili ko, ay wala pa ring silbi. Bahala na. Abala sila sa pag-uusap ni Miss Andrea, kaya naman kinuha kong pagkakataon na yon para pasimpleng makapuslit. Nakahinga ko na maluwag nang magawa ko silang lampasan, pero hindi pa ako nakakapasok ng elevator nang tawagin ako ni Dark. Diyos ko! Miss? Kaagad akong napahinto dahil sa pagtawag sa akin ni Dark. Ako lang naman kasing isa pang babae rito bukod kay Miss Andrea. Kaya malamang sa malamang, ako ang miss na tinutukoy niya. You drop your handkerchief. Dugtong ni Dark. Nagtatalong utak ko kung lilingon ako sa kanya o magbibingi-bingihan na lang. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at parang yun lang ang naririnig ko sa mga oras na to ngayon. Bahala na talaga si Batman. Saktong pagharap ko sa kanya, ay siya ring mabilis si Dark na paglingon kay Miss Andrea dahil sa pagtawag nito sa kanya. High Society Condominium is now under investigation. Hindi pa tukoy kung sinadyang pagsunog dito o aksidente lang. Pero ayon sa report kahapon ay wala namang daw nasakta mga construction worker sa lugar. Pahayag ni Miss Andrea. Pinasadahan ako na mabilis sa tingin ni Miss Andrea bago ibaling kay Dark ang tingin niya. Samantala, hinablot ko ang hawak na panyo ni Dark bago mabilis na tumalikod at pumasok sa elevator. Para sa isang intern na katulad ko, ay pangbabastos ang ginawa ko sa boss ko. Pero masisisi niyo ba ako kung hindi pa ako handang harapin ng lalaking yun? Akala ko'y kaya ko na. Akala ko'y magagawa kong taas noong titigan siya at salubungin ang malalamig niyang mga mata. Pero nagkamali ako. Aminin ko man o sa hindi, ay malaki pa rin ang epekto ni Dark sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.